Breadwinner, ilan kayo magkakapatid? Yung dalawa kasi, kinonsider ko na nawala kasi hindi na nagparamdam. Minsan meron tayong pamilya na ayaw na natin masyadong kausapin kasi toxic na. Nung pumasok ka sa library, syempre wala kang kaalam-alam sa stage, diba? Yun lang ang pinuhunan mo. Ganda lang. Ayun ang panindigan mo talaga, maganda ka pero boba ka. Dinamdam ko. For the longest time, pinanindigan kong bobo ko. Oh. Binato ka niya. Sigarilyo, yung flip top. Hindi niya ba hiningi yung buong paliwanag mo? Hindi, tinapon niya lang sa akin yung sigarilyo agad. Sinungaling daw ako. This is the cigarette, this is my face. And then sabi niya, gusto mo durugin ko ang sigarilyo sa pisngi mo. Hindi ka na bumalik kahit kailan. Hindi ako para magmakaawa kasi alam ko wala akong ginawa mali. Bakit ka nawala sa mistress? Dahil hindi na ako nakapagtrabaho sa clowns. Eh, ikaw yung nakaisip ng pangalan eh. Doon na pumasok sa akin na, meron talagang intention tong taong to. Hindi ka nang hinayang doon? Hindi ako manghihinayang kasi kung nagawa ko yun, kaya kong gawin anytime ulit. Pag napapanood mo yung mistress na iba-iba na ang sumasampa, ano ang nasa isip mo? I just don't have to consider them as the best because nobody can be the original. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, nandito po tayo sa Pasig. At dumalaw po tayo sa ating kaibigan na matagal nating hindi nakita. Na sobrang hinahanap po ng ating mga kasama kung nasa na talaga siya. So mga kaibigan, nandito po tayo sa kanyang pinagtatrabuhan sa Kumodia mga kachika. Kaya ito po siya mga kaibigan. Sabay-sabay po natin. I-welcome sa ating Rumble Chika Vlog ang nag-iisang napakagandang mukha, Angel Mistress! Hello, Romel! Mag-team naman sila, Angel. Oh yeah! Hi everyone! Yan yung namimiss natin kay Angel. So mga kaibigan, kilalanin po muna natin si Angel para ma-recall po ninyo kung saan niyo po siya napanood. Panoorin po natin muna ito. My name is Angel. My name is Mariko. Ako po si Mia. And we are the Mistress. Mistress. You are Miss Uno. Miss Una. Miss Dos. Mistress. Okay. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Ayan o, diba? Natatandaan niyo na siya. Lahat po ng nakakilala sa kanya ay mag-agree sa akin na isa sa pinakamagandang mukha sa Sing Along Bar, si Angel Mistress. Simulan natin ang chikahan. Angel, welcome! Thank you so much for having me for Mel's video vlog. Hello po, bawal ang nega, chika-chika lang! Yes! Paano nagsimula si Angel Mistress? Ay nako, syempre isang bibwit na bakla nangarap maging isang totoong entertainer na train sa pioneer ng lahat ng magaling mag-train sa The Library. Wow! At nakakatuwa naman, noong year 2000, nabigyan ako ng chance na magkaroon ng trabaho. Agad-agad, abang minimum ako. Yes! Pero bago ka pumasok ng Sing Along sa bar, ano muna ang buhay ni Angel? Isa akong breadwinner. Breadwinner, ilan kayo magkakapatid? Noong time na yon, meron akong isang kapatid na binubuhay, nanay ko, and then namatay kasi yung father ko. So, binubuhay ko yung tatlo sa amin. Ilan taon na yung kapatid mo? Mas bata ka doon? Kasi yung dalawa kasing kapatid ko, mas matanda. Kanina tatlo lang kayo. Hindi, yung dalawa kasi, kinonsider ko na nawala kasi hindi na nagparamdam. Ay, nawala yung kapatid mo. Oo. Umalis sa bahay. Never niya na nakita. Nakikita pero parang ayoko na i-consider. Minsan meron tayong pamilya na ayaw na natin masyadong kausapin kasi toxic na. Never mong inayos? Naayos ko siya. Pero nung time na nagiging breadwinner ako at the age of 60, Naging busy. hindi ko siya gustong isama pa dahil 16 years old lang ako, binubuhay ko sarili ko tsaka dalawang tao.
hindi ko na siya kaya. Kumbaga, ahead siya sa akin ng 6 years. Eh, yung bunso, kailangan pa ng tulong ko. Kailangan ko syempre tulungan muna yung hindi kayang magtrabaho. Ako naman, since na 6 years older siya, ay naku, hindi ko siya kinonsider na kasi, di ba, sabi nga nila, if the boat is sinking, group into 3 na lang. Ano sabi ng nanay mo? Wala siyang nasasabi kasi syempre shock pa rin siya eh. Hanggang nung umalis, dead man na, hindi yun na pinag-uusapan. Mas maganda kasi hindi pag-usapan kasi wala maitutulong. Ay, parang feeling ko, nag-give up na kayo pareho ng mga kapatid mo sa isang mong kapatid. Ganun ba yun? Yun yung paraan lang namin siguro. Taga saan ba si Angel? Namuhay kami sa Tondo, isang liblib na lugar ng gagalangin. Sobrang liblib Pero sa liblib mayroong isang magandang Angel pala doon. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral, Angel? College level. First year natapos ko. Then pagdating ng second year ko, hindi ko na natapos. Yung eskwelahan ko kasi malapit sa The Library Malate. So nag-aaral ako sa Philippine Women's University. Ito yan PWU. Oo. Okay. So, ang time na yon, siyempre, wala akong masyadong ganap sa gabi. Uso doon ng street party. Sa Malate. So, nakita ko bigla ngayon yung mga icons, kagaya ni Philip Lazaro, si Ray Kilay, si Mahmoud Rial. So, nainteresado ko paano kaya ako mabubuhay bilang kagaya nila. Nag-try ako bilang isang entertainer sa tulong ni Wally Bayola. Si Wally pala, nag-push-push. Nabago rin si Wally noon. Oo. Tapos, nung pumasok ka sa library, syempre wala kang kaalam-alam sa stage, diba? Ano naging puhunan mo? Ganda. Parang, in fairness naman, lalo na nung kabataan ito, maganda talaga to si Bakla. Talagang guguhitan mo talaga siya sa mukha. Yun lang ang pinuhunan mo. Ganda lang. Oo. Ano sabi sa'yo ni Mamo? Ganda ka lang. Sabi lahat ng bakla, ba't tatanggapin mo yan? Hindi naman nakakatawa yan. Nakakasawa na, puro pangit na lang. Kailangan namin ng maganda. Sabi ni Mamo yun. Kumakanta ka na ba talaga noon nung kabataan mo? Hindi. Sa stage ng comedy bars or sing-along bars, hindi pa. Pero as a young child, choir member, May pinanggalingan naman may pala. confidence na ako sa stage. Oo. Anong taon ka pumasok sa library? Kasi first bar mo yan, di ba? 2000. 2000. Sino-sino ang mga nakasama mo dyan? Kasi lahat ng nanonood dito, syempre, marirecall nila, ay, oo nga. Si AJ Tamisa, si Russell Junella. So kaming tatlo, dahil kami yung baguhan, pinagbigyan kami ni Mamo na magkaroon ng sariling Group. act namin. Eh, yun ang time na yun, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Eh, uso nung dati yung Powerpuff Girls. So, Okay. ito na, pinagbigyan kami mag-show. Wali, ang sabi agad ng mga nanonood ng mga senyora, Power Flap Girls. Tinatawanan mo ngayon yan, pero that time nung nandun ka sa sitwasyon, ano ang pakiramdam mo nung sinasabi ng mga senyora na Power Flap Girls? Hindi ko masyadong maisip pa kasi nga, in-interpret ko lang yung sinasabi nila, dapat maganda ka pero bobo ka. So, wala akong naramdaman. Ayun ang panindigan mo talaga, maganda ka pero boba ka. Yun ang sinabi sa akin kasi ng mentor namin. Sinong mentor mo yan? G. Kilis! Kasi po sa Sing Along Bar, kailangan may identity ka eh. Yun naman ang nabigay sa yung identity. Eh kaso nga, dinamdam ko. Anong dinamdam mo doon? For the longest time, pinanindigan kong bobo ko. Oh. Buti na lang kamo, nag-change course. Siyempre dahil maganda nga, may nag-offer sa akin na magpunta ako ng Japan. So dati ka nagja-Japan. Of course, thank you Lord dahil ang generosity ng time na yon, ang Japan sa entertainers ay talaga namang siksik liglig ang biyaya ng tip. Anong taon yan? 2002. Naku, ito yung kasagsagan ng pera talaga sa Japan, Day. At dahil maganda ka, I'm sure nag-number 1 ka sa club. Hindi na ako nakakapagsalita ng Japanese pero nakakapaglaplapan ako sa Japanese. Number 1 agad. Agagawin ko agad. Ayan, kilala po natin si Angel na Nomo girl ito. Yun ang nabubuhay sa akin kasi hindi ako marunong magsalita. Pero alam ko kung paano budulin yung customer. Pag lasing na, Sign language ka lang talaga. dahil di ako marunong mag-Japanese. Ilang beses kang pabalik-balik sa Japan? Nagkaroon ako ng contract ng 6 months pero 2 months ko lang na-complete. Ay, bakit? Nagsara yung bar. So paano yan? Di uwi kayo lahat? Ako lang. Bakit? Ako lang yung bakla eh. Yung unang-unang Japan kasi, yung mga baklang babae na maganda, hinahalo sa babae. Tapos ang palabas sa club, babae rin siya. So, nung pinauwi ako, carry pa rin kasi nga nakapagpaumpisa na ako noon ng pang-support lalo sa family. Ang laki ng
Nakita po, first timer ka, no? Medyo lang. Pero at that time, si Mamo Andrew Daria lang nakapag-budget sa akin ang year 2002 ng $2,000 for a first-timer na hindi marunong mag-Japanese, hindi marunong masyadong mag-sing. So, ang ibig mong sabihin, ang manager mo dito, si Mamu, yung Japan-Japan mo. Na nagbigay sa akin ng first opportunity. Alam mo, hindi naman nakakapagtaka. Kasi po ako, hindi po na itatanong, Japan din po ako. May leveling kasi ang pagja-Japan. Pag maganda ka, asahan mo maganda ang budget mo. Pag hindi ka magandang, katamtama lang, tama lang. Lalo na, pag talented ka lang, syempre alam mo na, mas mababa na naman. So, ang technique ko lang, pag hindi ko alam yung sasabihin, cheers! Ay, doon ka nagsimulang Matutong uminom. Dahil sa Japan, pag naubos po yung bote, another commission na naman yon. At that time, bawat bote cost 10,000 sa pera natin. Meron naman palang history kung bakit ka malakas uminom. Ano nangyari sa'yo nung pag-uwi mo? Siyempre, bumalik ulit ako ng library. Binigyan ako ng opportunity bigla ni Mamo na magtrabaho ulit. Pero nag-isip ako ngayon ng panibagong gimmick. Dahil di masyadong gumana yung Powerpuff Girls. Gumawa ako ng gimmick dahil nakilala ko bigla ngayon yung dalawang maganda. Sino itong magandang ito? Si Era at saka si Mariko. Ay, ito na yung grupo. Kayo talaga ng magaganda. Yes. Ako, nag-conceptualize. Sabi ko sa kanila, gusto niyo join sa akin. Year 2007, we started it. And then, we are having fun as the group named Charms. Talk of the all comedians and comedy bars. So, dahil kauna-unahang tatlong magaganda. Kasi ang mga baka taga, effort mag-makeup sila, Day. Lumalabas sa entablado, check lang, lipstick lang, yes na. Ilang taon tumagal ang Charms? Nag-start ito ng 2007 hanggang 2010. Oo, kasi si Era nagkaroon ng magandang negosyo sa Adriatico Street. Ito ay Era's Bar and Grill. Nagkaroon siya ng 24 hours doon na inuman. Dahil busy siya, sabi ko, ay kailangan ko ng panibagong gimmick. Lord, bigyan mo ako ng panibagong chance. So dahil nagtatrabaho na ako sa Clowns, sabi ko kay Mariko, gusto mo, gawa tayo ng gimmick sa Pilipinas Got Talent. Sino kaya ang pwede nating isama? Sabi namin, si Mia, nung bago pa siya mamatay, ay sumali siya sa amin. Hindi pa Charms. Mas trio pa lang. Wala pang pangalan, wala pang title. Hanggang sa nagkiklik kami, and then tinanong kong bigla kay dating owner ng Zirco na si Lito Alandria na tulungan mo naman kami makapasok sa Pilipinas Got Talent. Noong 2013, nabigyan kami ng chance magkaroon ng act. Pero bago kami pumasok doon, si Lito Alandria ang nag-isip kung ano magiging pangalan namin kasi sabi niya, parang walang dating yun, Charms. Kailangan may dating. Eh, nung time na yun, puso yung pelikula na The Mistress. Kaya pinangalanan namin bawat isa na, syempre ako yung lagi nag-iisip, Miss Uno, syempre si Mariko naman talaga yung magaling ang kumanta, Miss Dos, tapos si Mia, siya kasi yung bakulaw talaga kumanta, si Mistress dahil nga mukha siyang stress lagi. Alam mo, sa tagal-tagal ko silang kasama, hindi ko alam yun kasi wala kaming panahon para magchika-chikaan, dumarating lang kami sa show, magkikita-kita kami, salang na agad-agad. Ilang taon tumagal ang Mistress? Yung original members na si Ikaw, Angel, Mariko, and Mia, tumagal kami hanggang 2015. na eto na, sumali na kayo sa 2013, Pilipinas Got Talent Season 4. yung Mia, wala na po. Sumalangit na po ang kaluluwa. Speaking of Mistress na, maraming pagkakataon na hindi na kita nakikita sa Mistress. Ano ang nangyari? Bakit ilang beses nang napalitan ang mga members ng Mistress? Though ikaw anak ka, buo nung pangalang Mistress, diba? Na dapat nandun ka pa rin. Ano nangyari? Bakit nawala ka? Noong 2013, kasagsagan ng Pilipinas Got Talent Season 4. So, in good faith, gumawa si Mariko ng fan page. Ang fan page na yun ay, syempre, The Mistress. Siya rin yung admin. Yes. Siya lahat ay in control. Syempre, dala ng kasikatan, ang daming mga racket, offers. Minsan, may nagagawa ako, hindi silang dalawa, na minsan mali. Eh, nung time na yung kasagsagan nun, natutunan ko magbisyo sa pagsusugal. So, noong 2015, may napagsanlaan ako ngayon bigla ng gamit ko. Cellphone din, pero tablet. Tablet, yung Samsung. Ngayon ko lang naririnig to, ha? At ngayon lang malalaman ng ating mga kasama sa Sing Along. Friday night, kasama ko yung Friday group ng Clowns. Around 11:45, nag-text sa akin yung pinagsanlaan ko. Ano to? Tutubusin mo ba o ireremata ko na lang? Syempre, nawindang ako. Eh, di ba ang prime time lagi sa Clowns?
2. Oo. So, 500 meters away lang naman yung lugar ng pagtutubusan ko. Okay. Pinuntahan ko ngayon para tubusin without me asking permission from the management. Okay, sa madaling salita, umalis ka ng walang paalam. Oo, pasaway ako. Eto na, natubos ko na. Bumalik ako after 30 minutes. So before 1 o'clock, kasi matatapos yung prime time, dahil ang prime time na lagi 1 hour, diba? Sabi bigla nung general manager na hindi ko napapangalanan na pinapatawag ka ni boss. Sabi ko, bakit? Yes po, boss. Bakit umalis during prime time show? Kasi kinuha ko po yung cellphone ko kasi nasanla ko. Bakit kailangan sa casino? Kasi nga po doon nga po ako nagsanla. Sabi niya, sinungaling, nagsusugal ka habang nagpa-prime time. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? So hindi siya naniwala. Sabi niya agad, tanggal ka na. Pero binaton niya muna ako ng sigarilyo, yung flip top, tumama sa dibdib ko. Sakto, sharpshooter siya. Sabi ko, ay okay po, sige, salamat, bye. Yun lang agad sinabi ko. Binato ka ni Oo, habang nagtotoong it siya, di ba ugali naman niya yun? Yun ang last encounter mo kay Oo. Tapos nawala ka na sa clowns. Hindi ka na bumalik kahit kailan. Hindi na. Hindi ako naghingi ng tulong. Hindi ako para magmakaawa. Kasi alam ko wala akong ginawang mali. Sa pinindigan mo talaga na wala kang ginawang masama kaya dapat hindi ka mag-sorry. Oo. Dahil una sa lahat, prime time yun, nagpapahinga na lang lahat. So, ang sampa namin, alauna pa, dumating ako 12:45. So, alam ko, pwede pa akong magtrabaho ng 1 to 3 nang hindi nasasagasaan yung trabaho ko as set host. Hindi niya ba hiningi yung buong paliwanag mo? Hindi. Tinapon niya lang sa akin sigarilyo agad. Sinungaling daw ako. That time, umalis ka na, hindi ka na kumuha ng budget. Hindi na. Anong pakiramdam mo? Wala. Sinabi ko lang salamat. Bye. Saan ka nagpunta nun after? Hindi ko kailangan kasi mag-isip nun dahil dami kong racket eh. Sa ating mga talent kasi, isa sa nagpapalakas sa loob natin, kahit mawalan tayo ng set, basta marami kasi tayong racket, okay tayo eh. Saka lang natin may iisip na mahalaga pala yung everyday na trabaho natin kapag nauubos na yung racket, di ba? Mismo. That time, dumating kasi sa punto na talagang halos di ka na pumapasok dahil marami kang gigs sa lahat. Ang dami. Dahil ba yung Philippines Got Talent, nababaliw na sila. Bago pa lang ito lumabas ng Asia's Got Talent take, no? Oo. 2015 niya ako tinanggal. Kasagsagan ng The Mistress. 2016 nilabas ang Asia's Got Talent. Kasagsagan lalo ng racket ko. We are the Mistress from the Philippines. Mabuhay! Mabuhay. Thank you. Sax bomb, set bomb, you're my sax bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you can turn me on. Bakit ka nawala sa Mistress? Dahil hindi na ako nakapagtrabaho sa clowns. Dapat ba ganon? Pag hindi ka na connected sa clowns, wala ka na rin sa Mistress? Ikaw yung nakaisip ng pangalan eh. Doon na pumasok sa akin na, meron talagang intention tong taong to na gumawa ng page. Sa tingin ko, inisip niya ba yon o gusto niya talagang siya yung mag-own? Dahil wala naman tong copyright, wala naman tong kontrata. Baka yun talagang gusto niya mangyari dahil siya yung gumawa, ba't naman tayo sasama sa admin? Kahit kailan di niya sa akin sinabi yun, never niyang nag-reach out na kasama ba kita sa admin? Na natanggal nga ako, ang sinabi lang niya, ganun lang, poker face. Si Maricoto. Oo. That time, ang dami niyong pinupuntahan abroad, kung saan-saan. At iba kasi yung grupo niyo eh. Hindi ka nang hinayang doon. Hindi ako manghihinayang kasi kung nagawa ko yun, kaya kong gawin anytime ulit. Nang hindi naman siguro nang gagamit. I just want to do what I want. I can do what I can do. And at the same time, hindi ko kailangan masyadong maghabol pa sa isang bagay na shinare ko na. Binigay ko na yan sa inyo. Pagbutihan nyo. Dahil nung ginawa kong replacement ni Ate Reg, also known as Mavi. Oo, si Mavi ang pumalit sa'yo. Before that happened, sabi ko sa kanya, mag-aral ka na ng boses lalaki. Ibig Regine ka na Regine, darating siguro ang araw, ikaw siguro ang papalit sa akin. Naisip ko na yun eh. Kasi siguro, nangyari, meron akong intuition na gano'n na alam ko kung ano yung mangyayari at sa next episode ng buhay ko. So, wala akong bitterness. Wala rin ako syempreng galit kahit kanino dahil naisip ko na nga eh. Pag napapanood mo yung Mistress, na iba-iba na ang sumasampa, ano
ano ang nasa isip mo? I feel sad. Bakit? Kasi ang hirap pantayan nung nagawa namin eh. Kasi yung collaboration naming tatlo as individuals like Mia, ang hirap palitan nun. So yung naging replacement, for me, they're good. For the name, Mistress. But for the performance, I just don't have to consider them as the best because nobody can beat the original. Oo, alam naman natin lahat yan. Siyempre, iba pa rin talaga yung original. Minsan, di ba, dadaan niya sa Facebook, makikita mo, ako yan eh. May ganun kang moment. No. Ay, wala ka nang I ganun. feel happy. Right then, nung nakita ko sila nga nagpa-picture kay Obama, sabi ko, oh my God, nag-heart ako. Natuwa ako kasi na-experience nyo. I'm sure na pag may na-experience kayong ganyan, sa buhay ko, may experience ako na hindi nyo naman ma-experience. Alam mo, ang lalim mo pala kasi nakilala kasi kita, lagi kang lasing. Bakit ka umiinom? Nangihiram ka ba ng tapang sa alak? Hindi, kasi yun yung lifestyle ko eh. Eto ang pagkakalam ko at mga natatandaan ko nung sa bar tayo na magkakasama, marami ka na rin napapasamang loob sa pag-inom-inom mo, di ba? Marami kang na-open. Siguro kahit hindi mo intensyon o dahil lang nakainom ka na iniisip mo kasi, maiintindihan ako nila kasi nakainom ako. May ganyan kang excuses. Hindi excuses it. I will take responsibility of what I'm doing. Ang taray. O yun naman pala, alam mo naman pala, bakit hindi mo siya iwasan? Until now, umiinom ka pa rin. I still think that this is what I want in my life and we only can live like 100 years. I'm half of it. Why not do it? Pang Miss Universe ang mga sagot ni Angel, no? Naniniwala ka sa baka sabihin na kapag lasing ka araw-araw, nakakabawas daw ng ano yan, di ba? Patient and everything, lagi kang galit. Meron na ba nagsabi sa'yo ganon? Naiwasan mo na yan kasi nakakabawas ng memorya yan and everything, mga ganon, di ba? I take my supplements. I always take my everything, injection, for the vitamin B, for collagen, for glutathione, for vitamin C. So, according to my brain, it's still functioning. Do you think I forget it? Ngayon, 2024, naalala ko pa. So, paano mo sa sasabihin na hindi ko naaalala? Yun ang nagpapalakas sa'yo, di ba? For detox. So, syempre ngayon, okay naman kay Noriko. Oo. Nag-uusap pa rin kayo. Hindi, pero pag nakita kami, I love her. O I admire her. Especially nung nakita ko siya bigla sa tawag ng tanghalan, sabi ko nga lang, bakit di mo tuloy yung grand finals mo yan? Nakakainis ka talaga. Sa utak ko lang yan Pero every time I see her, I admire her because ako yung nagbigay sa kanya ng chance sa mapasok yung comedy bars. Ikaw rin pala ang dahilan para makapasok siya. Kasama mo ba siya dati sa Japan? No, pero nakita ko siya sa Japan. Oh, tingnan mo, small world. Kaya ako siya hinatak sa comedy bars dito sa Pilipinas kasi nakita ko siya sa Saitama, Japan at nakaka-duet ko siya. Nahanga ako sa kanya. Ang lalim naman pala ng pinagsamahan niyo ni Mariko. Yeah, kaya wala akong galit sa kanya. Nakakatuwa ka naman. Usually kasi pagkwentuhan mga bakla, pag magkaaway na yan for life. May mga ganyan kasi, di ba? Hindi po lahat Pero dati, nabuwisit ka talaga kay Mariko. Nabisit ako in the sense na nag-expect ako na sana ito yung ginawa mo pero hindi ko na-realize, hindi pala kami parehas ng utak. Disappointment will come because you expected too much and then I don't have to blame her anyway. So nagkataon na siguro, masyado akong self-centered din. Sana ito naisip mo, sana ito ginawa mo. Pero hindi ko naisip bigla na hindi pala kami parehas mag-isip. So maturity comes, ay nga pala, ako rin pala may kasalanan. Hindi mo pwedeng hanapin yung ugali mo sa kasamahan mo eh. Madi-disappoint ka talaga. Pero naging pasaway ka sa sing-along, di ba? Isa kang sakit sa ulo ng mga may-ari at managers. Pero alam mo, sa kabila ng marami kong narinig sa yung pasaway ka, yung sasabihin ko sa inyo, napaka-professional niya. Alam niyo po, ang usapan namin dito sa Komodia, 4 o'clock, on time, si Bakla. Makikita mong professional, di ba? Eto na ngayon, natapos na ang lahat-lahat, hindi na kita nakita sa Mistress. Ano na ngayon ang pinagkakaabalahan ni Angel, Mistress? At until now, nandun pa rin yung Mistress, Yes, first place, lahat po na nakakapanood sa Asia's Got Talent, Pilipinas Got Talent, namumukhaan pa rin po ako. Thank God, ganito pa rin ako. So, with the help of my team, May team! Sosyal, may team. Ano yung team mo? I have my team sa mundo ng corporate world. Mayroon din ako, syempre, team sa mundo ng pagpapaganda sa akin. Of course, as a talent, meron akong regular work dito sa Metro Walk. Meron din akong regular work sa business world, which is marketing. And of course, yung mga producers, meron ako laging mga pa-events, fiestas, rackets. So, ito yung nangyayari sa buhay ko. So, if there's more to come in life, I'll just share it. And if you can follow me, just type Angel Mistress so I can update you what's next. Because I believe that once the door is closed, the greater window will open. Ang beauty queen, di
ba? Hindi po kami close ni Angel, pero magkachika po kami ito. Sa grupo nyo talaga, ikaw yung pinakamachika, kaya alam ko na may pupunta at may pupunta ka. Hindi ako nagkamali. Nakita mo, kahit wala ka sa malaking bars na tinatawag, buhay na buhay po si Angel at napakaganda pa rin po. Kamusta na ang pamilya mo? My mother is healthy. My daughter is... Daughter? Yes, I have a daughter. Biological daughter mo to. 22 years old. Totoo ba? Yes, never kong shinare. Anong tawag sa'yo ng anak mo? Mami, mukha ba akong daddy? So marami sa akin nag-idolize, pero secretly, I tell them that I have a daughter. So akala niyo siguro that, you know, I'm just a play around. Oo. So ito naman pala, may buhay ka naman palang sinusuportan pa rin. Oo. So maayos si Angel. Maayos ako, magmaayos. Magulo ako pag magulo. So I have angels, I have mentors, I have friends, I have world to fill in. So my life is balanced. Anong gusto mo sabihin sa mga kaibigan natin na nakasama mo sa bars na hindi mo na ngayon nakakasama? I love you all. I congratulate you all. Do your best. I hope you can make everything so proud. Everybody, basta galingan nyo na lang. Hanggang ngayon, komedyante ka pa rin talaga. Ha? Nakatawa ka, Angel. I have this intuition that God gave me. Siguro dahil namatay agad yung father ko at the age of 16. Tapos ako naging breadwinner. And everybody, like everything is going under my vibration. If I want it, I'll go. If I don't feel anything, I will just observe. And if it feels like going to be the worst of my life, I exit gracefully. Ayun, yun naman ang ginagawa mo lagi, ano? Sa Pilipinas Got Talent, experience mo hindi mo makakalimutan. When Chris Aquino said to the show that Miss Uno is so pretty, and I can't believe after saying that, she went in the clinic that I am going in. Like, lahat ng surgeries ko, I saw her like, oh my God, nandun siya. Kasi humanga siya sa kagandahan mo. Oo, kita ko talaga siya. After few months, Nandun na rin siya. nandun sa clinic, kasama pa niya anak niya. Tuwan-tuwa syempre may ayaw ng klinik, ha? Thank you, Lord, dahil marami nagtitiwala sa akin for almost 17 years. Eh yung ano no, kasi sa abroad, anong experience mo na hindi mo makakalimutan? Sa abroad kasi, you have to accept that you entertain and then you clean. Pero hindi ko natanggap yung hindi ako binigyan ng working permit. Yung Singapore, na-deny ako after 2 weeks, hindi na ako pinabalik sa Singapore. Kasi yung working permit na i-apply, delayed. Pero hindi siguro para sa iyo yun. And then after that, nag-comeback ako. Pag uwi ko agad ng Pilipinas, nag-viral agad ako kasi gumimig ako sa Gilis. Oh. May nilaplap ako na lalaki. Yan siya, kasi lasing ka na. Lasing yung lalaki, tas nagtugma kami. Nag-viral. Oh. Kung ano naman nakita ko, sabi agad ng mga nasa comments, si Tita, congratulations sa katikim ng bata. Tita ang tawag sa iyo. Eto na, usapang singalong pa rin. Meron ka ba mga karanasang hindi maririmutan sa singalong? Yung mga bad experience? Oo. Katulad ng... Siyempre, pag bata ka pa, hindi mo alam kung ano nangyayari. Hindi ko alam kung bakit niya sa akin ginawa yun, pero tinutukan niya ako ng sigarilyo sa mukha. As in, ganito. Like, this is the cigarette, this is my face. And then sabi niya, gusto mo, turugin ko ang sigarilyo sa pisngi mo. Ano sabi mo? Siyempre, wala, umiyak na lang. Ay, hindi ka palaban nun. Kasi bago ka pala. Year 2000 yun, dear. Nakikita mo pa siya. Patay na siya. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Di ba? May mga bagay-bagay naman na palalampasin mo, pero yung mga bagay na pangit, yun ang nagpapalakas sa'yo, aminin mo, at doon ka natuto. Ako natutunan ko lang, I just have to work as what I am designated to do. From there, I will have my respect. And ang time na yun, syempre nag-umpisa ako, she's already like on the top of her game. I was just so stupid. So now, I do not do it to others na mga nag-umpisa. If hindi sila magaling, I support them, I lift them up, I make them feel like it's going to be like us working together. Yun ang motivation ko and yun din yung advocacy ko sa pagtatrabaho bilang entertainer. Hindi ko sinasabi na pag ikaw yung baguhan, hindi ka magaling. I will find a way na ikaw yung magiging magaling. Alam mo ba sa sarili mo na maganda ka? Sometimes. Dumating ba sa puntong conceited ka? Nung adolescent stage ko, kasi puberty stage gusto ko maging babae. Nagpalit ka na ba ng kasarian? Hindi. At ang nakakaloka, every time may katalik akong lalaki, nagugulat. Akala ko ba babae ka na? Sabi ko babae ako. Ba't meron yan? Hindi pa na yan. Kaya mo na yan. Jubo na.
May bala ka bang patanggal yan, Angel? No way. Wala na. No way. Oo, ayun si Angel, maganda lang talaga siya, di ba? Super ganda. Pero alam mo, sa vlog na ito, marami nang nakakakilala at nakaka-recall kay Angel Mistress. Thank you very much. At syempre, imbitahan natin sila dito sa napakagandang stage natin for today's video, Comodia. Located at Metro Walk, dito po yan sa Pasig Miracle Avenue. And of course, magkakaroon din tayo ng coffee spot. Ito po ang isa sa mga pinakamagandang ginagawa ko sa buhay ko. As an entertainer, I work at night, and in the morning, I work as a franchise marketer. I'm a franchise consultant, and thank you, Lord, someone trusted me to share the franchise company that I'm working for. And this is Coffee Spot. We are going to brew very soon, and of course, this coming June 8, we are open and hope to serve you and see you here at Metro Walk. Ayan. So, eto, ilalagay po natin ang Facebook at IG account ni Angel para pwede niyo po siyang i-message kung gusto niyo po mag-open ng anumang klaseng business yan. Alam niya ni Angel. Galing mo, girl. Thank you, Romel. Ang galing mo rin. God bless your platform. God bless your vlogs. God bless everybody. And thank you very much for your time. Thank you, ladies and gentlemen. Angel Mistress sa mga kachika sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!